Pantanga, Senador Ramon Bong Revilla Jr., at sasamahan ni Napunong Bayan Angelo Emilio G. Aguinaldo ng Kawit, Cavite, at ni Commodore Lemuel E. Espartires, Philippine Navy, Deputy Commander of Naval Reserve Command. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay na umawit ng ating pambansang awit sa salyo ng musika ng buong dagat ng Pilipinas para sa sabayang pagtataas ng watawan. Idol po. Pedal. Bakit? Bakit? Ah? Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Taas po natin ating kanang kamay. Pasa tapatan sa watawan. Buhay Pilipino, kakabalan Pilipinas at sa bansa kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga tao, makalikasan at mga bansa. Idol po. Pedal. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan, sa iyong dakilang kapasyahan ay pinamamahalaan mo ang sanlibutan. Tanggapin mo ang mga panalangin para sa aming inang bayang Pilipinas. Sa pagdiriwang namin ng ika-126 na taon ng proklamasyon ng kalayaan ng aming bansa, lagi mong ipadama sa amin ang iyong banal na presensya sa aming patuloy na pag-ukit ng aming mayamang kasaysayan. Akayit mo kami sa danang kaunlaran at pagkakaisa. Pagkalooban mo kami ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kalayaan mula sa pagkakawang-akwata, kalayaan mula sa kasinungalingan, kalayaan mula sa lahat ng kasamaan na nagpapahirap sa bayan, kalayaan mula sa mga dayuhang nais ang pili ng aming bayan. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili. Gawin mong marunong ang mga namumuno at maaasahan ng mga mamamayan sa ikatatapad at ipagkakasundo at katarungan at ipagkakaroon ng kapayapaan. Ang aming sama-samang pagkilos nawa ay maging daan tungo sa isang mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Ang aming mga pinuno nawa ay pagkalooban mo
ng isang pusong marunong makinig sa tinig mo at sa tinig ng mga mamamayan, at ang kanilang mga pagpapasya ay laging nakaugat sa pangkalahatang kabutihan. Inaalaala rin namin ngayon ang aming mga ninuno, ang mga bayani na siyang lumaban at pag-alay ng buhay upang makamit ang tinatamasa naming kalayaan. Sa iyong awa, patuloyin mo nawa sila sa iyong pangharian. Para sa aming bansa, gawin mo umapaw sa kalooban ng lahat ng pagmamahal at pag-alabin mo ang hangaring magtulungan sa ikapagkakamit ng makatarungang kaunlaran upang sa tulong ng ipinagkatiwalang mong mga kayamanan ang bawat tao ay magkamit ng kaganapan sa pagiging matatag ng pagkakapantay-pantay at katarungan sa lipunan. Maparam nawa ang aming pag-iimbot at pagkakanya-kanya sa puso ng bawat isa. Maging ganap nawa tuwina ang aming kalayaan. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Diriwang na ating kalayaan. Mabuhay ang lalawigan ng Cavite, mabuhay ang Republika ng Pilipinas, mabuhay ang ating kalayaan. Maraming salamat po. Bayan po. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite, ngayong ika-12 ng Hunyo, taong 1898, sa harap ko, Don Ambrosio Rianzares Bautista, na itinalaga upang ipahayag at parangalan ang tanging araw na ito ng pamahalaang diktadoryal sa Pilipinas. Ayon sa kalatas ng kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infami, dahil sa ang lahat ng mga Pilipino ay bagot na sa pagpasa ng mabibigat na kapangyarihan ng Kastila. Hinahangad ng sambayanan na ibalik ang kalayaan na pinamasa. Nag-ising tayo sa katotohanan sa di makatuwirang pagkitay sa mga paring Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora na nasangkot sa pag-aalsa sa Cavite noong 21 ng Enero 1872 at pinagbintangang may balak na patalsikin ang pananakop ng Espanya. Ito ang naging inspirasyon ng pagkakaisa sa pagkatatag ng katipunan upang simulan ang himagsikan noong 1896 na pansamantalang natigil dahil sa kasunduan sa Biak na Bato. Ngunit dahil sa di pagtalima ng pamahalaang Espanya sa alintuntunin ito, Patuloy na pinagkatiwalaan at hininang bilang ang ating kalayaan. Ang araw na ito ay may malalim na kahulugan sa ating libro. Sapagkat hindi lamang natin pinupunita ang kadakilaan ng ating mga bayani, lalo't higit pa ng inang bayan na sa wakas ay naiguhit na ang kanyang kapalaran ayon sa malaya niyang kaisipan at pasya. Hindi ko may iwasang magbalik tanaw sapagkat lalo na sa ating mga kabataan ang dugong dumaloy upang makamit ang mga mithiin at pangarap ng bayang hindi na muli magpapabihag. Lalo na at sariwa pa ang ating gunita, ang tila muling panunubo